Welcome back sa ating channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa global defense at AFP modernization. Sa gitna ng patuloy na tensyon sa Middle East, lalo na sa pagitan ng Israel at Iran, isang malaking tanong ang bumabagabag ngayon sa maraming Pilipino: bakit tila tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga military asset ng Estados Unidos sa Pilipinas? Kung iisipin mo, dapat ba hindi nakatutok ang US sa sarili nitong laban sa ibang bahagi ng mundo? Pero sa halip na humina ang presensya nila sa Indo-Pacific, parang mas lalo pa itong lumalakas. Noong March 16, isang napakahalagang barko ng US Navy ang dumating sa Maynila, ang USS Blue Ridge, LCC-19. Ito ang flagship ng United States 7th Fleet, na siyang namamahala sa malawak na operasyon ng US Navy sa Indo-Pacific region. Hindi ito basta simpleng barko. Ang USS Blue Ridge ay isang command and control ship, ibig sabihin, ito ang nagsisilbing utak ng naval operation sa rehiyon. Dito pinaplano, kinokontrol, at kino-coordinate ang malalaking galaw ng US forces sa dagat. Ayon sa opisyal na pahayag, ang pagdating nito ay bahagi ng isang scheduled port visit. Makikipagpulong ang mga opisyal ng 7th Fleet sa Philippine Navy upang talakayin ang operational readiness, future capabilities, at pagpapalakas ng alliance. Pero sa ganitong panahon na may umiinit na digmaan sa ibang bahagi ng mundo, marami ang nagtatanong, coincidence lang ba ito? Hindi pa doon nagtatapos ang kwento. Dahil kung susuriin natin ang mas malawak na galaw ng US military, hindi lang ito isolated incident o simpleng port visit. Sa military planning, lalo na sa level ng isang superpower, halos lahat ng galaw ay may kasamang long-term objective. Isa sa mga dapat ding tingnan dito ay ang concept ng force projection. Ibig sabihin, kahit saan mang parte ng mundo, kayang ipakita ng Estados Unidos ang presensya at kakayahan nitong mag-deploy ng puwersa anumang oras. Hindi nila kailangang ilipat lahat ng assets mula sa Middle East papunta sa Indo-Pacific, dahil may nakahanda na silang puwersa sa bawat rehiyon. Sa kaso ng Indo-Pacific, matagal nang naka-forward deploy ang malaking bahagi ng US Navy, lalo na ang 7th Fleet. Kaya kahit may digmaan sa Middle East, tuloy pa rin ang kanilang operasyon dito sa Asia. Dagdag pa rito, may tinatawag na multi-theater operations ang US military. Ibig sabihin, sabay-sabay nilang kayang i-manage ang iba't ibang conflict o tension zone sa buong mundo. Hindi sila umaasa sa iisang lugar lang. At kung titignan natin ang timing, napaka-importante rin ng continuity. Hindi pwedeng bigla na lang tumigil ang exercises, deployments, o alliance activities dahil lang sa isang conflict sa ibang rehiyon. Kapag ginawa nila yon, maaaring magpadala ito ng maling signal na humihina ang kanilang presensya sa Indo-Pacific. Kaya sa halip na bumagal, mas pinipili ng US na ipakita na tuloy-tuloy ang kanilang commitment sa mga kaalyado, lalo na sa Pilipinas na isa sa pinaka-strategic na partner nila sa rehiyon. Sa madaling salita, hindi ito simpleng pagbisita o random deployment. Ito ay bahagi ng mas malawak na mensahe, na kahit saan mang sulok ng mundo magkaroon ng tensyon, nananatiling operational at handa ang US military sa lahat ng front. Noong March 15, isang US naval vessel ang namataan na nag-dock sa Port of Macabalan sa Cagayan de Oro. Ayon sa mga nakakita, tila isa itong logistics ship na may dalang mabibigat na kagamitan. Isang Facebook user na si Winston Abejo ang nagsabi, isa ramen pero dagan karga ayla mga tank ug mga missile carrier good, mga hammer, mga ammunition. Kung susuriin natin, ang ganitong uri ng barko ay karaniwang ginagamit para sa military sealift operations, ibig sabihin, transportasyon ito ng heavy equipment tulad ng armored vehicles, missile systems, at iba pang kagamitan na ginagamit sa ground at amphibious operations. Ngayon, pag pinagsama mo ang dalawang pangyayaring ito, ang pagdating ng USS Blue Ridge sa Maynila at ang logistics ship sa Mindanao, lumalabas na hindi lang ito simpleng routine movement. At dito pumapasok ang isang napakahalagang konteksto na madalas hindi nababanggit agad, ang nalalapit na Balikatan 2026. Ang Balikatan ay isa sa pinakamalaking joint military exercises sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Taon-taon itong ginaganap, ngunit sa mga nakaraang taon, lalo itong lumalaki at nagiging mas komplikado. Hindi na lang ito simpleng training exercise. Ngayon, kasama na rito ang mga advanced scenarios tulad ng coastal defense,
amphibious operations, air defense, at maging simulation ng high-intensity conflict. Sa madaling salita, ang balikatan ay hindi lang training, ito ay rehearsal. At para may sigawa ang ganitong kalaking exercise, kailangan ng napakaraming preparation. Dito pumapasok ang mga logistics shifts. Bago pa man magsimula ang balikatan, kailangang maipadala na sa mga designated areas ang mga kagamitan, trucks, armored vehicles, communication systems, fuel, at maging ammunition para sa live-fire exercises. Ito ang tinatawag na prepositioning. Ibig sabihin, hindi ka na maghihintay na magsimula ang exercise bago dalhin ang kagamitan. Ipinupwesto mo na ito ng maaga para sa mabilis na deployment. At sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA, pinapayagan ng Estados Unidos na mag-imbak at maglagay ng ganitong kagamitan sa piling mga base sa Pilipinas. Kaya kung may nakikitang barko na may dalang heavy equipment, malaking posibilidad na bahagi ito ng paghahanda para sa Balikatan 2026. Pero hindi lang yon. Ang pagdating ng USS Blue Ridge ay maaaring may kinalaman din sa coordination ng buong exercise. Bilang command ship ng 7th Fleet, maaari itong magsilbing central hub para sa communication at planning, lalo na kung maraming units mula sa iba't ibang bansa ang kasali. At tandaan, ang balikatan ngayon ay hindi na lang bilateral exercise. Sa mga nakaraang taon, dumarami na ang mga observer at participant countries tulad ng Japan at Australia. Ibig sabihin, mas komplikado na ang coordination, at kailangan ng mas advanced na command structure. Ngayon, balik tayo sa mas malaking tanong, bakit tuloy pa rin ang ganitong aktibidad kahit may digmaan sa Middle East? Ang sagot, global strategy. Ang Estados Unidos ay hindi lang nakatutok sa isang rehiyon. Habang may tensyon sa Middle East, hindi nito pwedeng pabayaan ang Indo-Pacific, lalo na't ito ang isa sa pinakaimportanteng strategic region sa mundo. Narito ang Pilipinas, na matatagpuan malapit sa West Philippine Sea, isang lugar na matagal nang may tensyon dahil sa overlapping territorial claims. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga para sa US na ipakita na hindi ito nawawala sa eksena sa Indo-Pacific. At isa sa pinakamabisang paraan para gawin yun ay sa pamamagitan ng pagpapalakas ng alliance nito sa Pilipinas. Sa ilalim ng Mutual Defense Treaty, may obligasyon ng dalawang bansa na tulungan ang isa't isa sa oras ng external threat. Kaya ang mga ganitong military activities, port visits, equipment transport, joint exercises, ay hindi lang simpleng routine. Ito ay bahagi ng mas malawak na deterrence strategy. Ibig sabihin, ipinapakita nito sa ibang bansa na handa at coordinated ang mga allied forces sa rehiyon. Para sa Pilipinas, may dalawang mukha ang ganitong sitwasyon. Sa isang banda, nagbibigay ito ng oportunidad para sa modernization at training ng Armed Forces of the Philippines. Nakikinabang ang Philippine Navy at iba pang sangay ng militar sa exposure sa advanced systems at operational tactics ng US. Sa kabilang banda, may mga tanong din tungkol sa kung gaano kalalim ang involvement ng bansa sa mas malalaking geopolitical tensions. Pero sa huli, malinaw na ang pagdating ng USS Blue Ridge at ang logistics ship sa Cagayan de Oro ay hindi hiwalay na pangyayari. Ito ay konektado sa tatlong bagay. Una, ang patuloy na military cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ikalawa, ang paghahanda para sa nalalapit na Balikatan 2026. At ikatlo, ang mas malawak na strategic positioning ng US sa Indo-Pacific sa gitna ng global tensions. Kaya kung titingnan mo, hindi talaga patulag ang pagdating ng US assets sa Pilipinas. Sa katunayan, ito ay planado, tuloy-tuloy, at bahagi ng isang mas malaking sistema ng global defense strategy. Sa panahon ngayon kung saan sabay-sabay ang krisis sa iba't ibang bahagi ng mundo, ang bawat galaw, kahit isang barko lang, ay may mas malalim na kahulugan. At para sa Pilipinas, ang tanong ngayon ay hindi na lang kung bakit sila nandito, kundi, handa ba tayo sa mas malaking papel na ginagampanan natin sa rehiyong ito?